Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkukomento tayo patungkol po dito sa magulong sitwasyon dito sa Quadcom Committee na kung saan, katulad po nung last video ko, ay sinabi ng mga congressman na suspindihin daw nila itong pagdinig itong nakalipas na November 13. Pero noong November 13 din ay nag-resume din sila ng kanilang investigasyon patungkol nga po dito sa mga akusasyon ng EJK kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakakagulat dahil marami ang nagsasabi, miski ako napon ako rin na naging kahit papano naging maayos naman yung nung pagdinig. Dangan nga lamang marami ang nakapuna na dito sa pagdinig na ginanap na to ay napagbigyan magsalita at magtanong si former Senator Laila de Lima at si former Senator Trillanes. So marami ang nagulat dahil bigla na lamang dumating itong mga personalidad na to at well, marami naman ang nagsasabi. Ako rin, naisip ko rin na kung ako yung oposisyon, siguro pinakamagandang pagkakataon na itong sa Kamara dahil kung sa Senado sila nagpunta o doon sila nagkita-kita ay alam naman natin na kontrolado o halos marami ang may amor, ika nga, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantalang sa Kamara, maraming beses naman natin yan napapanood sa mainstream media at sa social media na ang karaniwang nag-iimbestiga dyan ay yung Makabayan Black. At siyempre, yung mga may disgusto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabila noon, mas maayos, ika nga, yung naging sitwasyon sa Kamara. Dangan nga lamang po, at syempre, hindi naman natin maiaalis na kapag nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay lumalabas yung mga P, ika nga, at namumulaklak sa kanyang bibig ang mga mura na bagay naman na pilit pinapahupa ng mga kongresista na dumidinig dito sa kaso na to ng EJK. Pero ang siguro pinaka-interesanting parte nitong pagdinig na to, inabot yata ito ng mahigit 12-13 oras. Napakatagal na pagdinig. Talagang wala akong masabi. Talagang natagalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung ganong katagal. Kung sa ibang tao lang, syempre mangangailangan din ng bathroom break. Nakita naman natin yan. Kapares po nung nakikita nyo rito sa taas. Ito po yung in-upload ko nung kahapon o kahapon. Ito po yung aktual na palitan ng akusasyon at hamunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni dating Senador Trillanes. So, siyempre, alam naman natin si Senator Trillanes, maraming di umano'y dalang ebidensya, pero wala naman ako napansing bago dun sa kanyang mga ipinresinta. Yun at yun pa din, yung di umano'y mga bank account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron pa daw joint account si PRRD kay BP Sara. So, yung mga ganong akusasyon, pero iiwan na po natin yan dun sa mga hihimaymay, yung mga eksperto talaga na marunong sa mga ganyan, lalo sa batas. So, hindi naman yan ang forte natin. Kumbaga, kung ano lang yung nakita natin, ika nga doon sa pagdinig. So,
Pangit nga lang din siyempre na kumbaga parang nagkainitan pa pero well, expected na yun lalo na't napakaraming supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa aking obserbasyon, maraming kumbaga marami ding naipunto ang mga kongresista at marami din silang mga nakuhang sagot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pero naglalaro sa isip ko kung ito ba ay tatayo. Ika nga kung hindi ako eksperto, hindi ako abogado, pero siyempre magtatanong tayo, ito bang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tatayo sa korte? Yan din siguro yung nasa isip ni Pangulong Bongbong Marcos nung tinanong siya kung pwede daw bang makasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sagot lang niya ay napakasimple. Pag-aaralan nila itong naging testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siyempre mga reporter napapansin kaagad yan, may pag-amin na may pinatay si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung mayor siya, ewan ko lang nung presidente. Pero ang sagot ng ating Pangulo ay pag-aaralan pa. Kasi alam nyo, hindi man ako eksperto sa batas, wala naman tayong alam diyan. Pero kung ang nagsasalita ay isang taong ganito na ang kondisyon na kung ano na lang yung pumapasok sa isip, maaring katang isip na lamang niya, ay baka hindi pansinin ng korte. Siyempre, unang-una kagad gagawin ng abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte niyan. Wala sa tamang katinuan si Pangulong Rodrigo Duterte nung binanggit niya yan. Siyempre, ipapasok na dyan yung edad. Yung edad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, doon pa lang, patay na. So, kahit sabihin na natin totoo yung mga nangyari na yon, pero pag ginamit na ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung, may tawag yan sanity. Yung katinuan ng tao, may lusot si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan. Di ba? Parang ganun din yun. Tsaka itong ginagawang pagdinig na to, palabas na lang palabas, kumbaga. Wala rin ako makitang sustansya doon sa mga naging tanong, paulit-ulit na lang. Kapag sinabi ko kanina, wala namang bago. At may punto rin naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung sa tingin nyo ay meron kayong ebidensyang malupit laban sa akin, kasuhan nyo na lang ako. Kasi siyempre, dumadaing na rin yung matanda na hindi naman siya pwedeng punta ng punta dito sa Maynila para dumalo dito sa mga pagdinig na to. Ikalawa, nakita nyo naman yung entourage niya, yung mga kasama niya, napakarami. Siyempre, siya ang taya doon. Bulsa niya, nabubutas doon. Sinabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman siya naging kurakot na opisyal, kaya wala siyang pera. So, pero parang may offer yata yung Kongreso o Senado na kapag inimbitahan siya, sagot na ng Kongreso itong expenses ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbigay ng pagdududa sa akin. Nagtitipid na nga tayo sa gastusan. Sa gastusan, wala tayong pera ngayon. Ang pondo natin ay limitado. Kung susumahin ko yung sandali lang punas lang ako. Tulo pawis, mainit. Kung susumahin natin yung gastos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pati yung entourage niya, milyon yan. Napakarami ng mga kasama niya na yon. So, parang hindi practical. At nagbitaw din naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung meron kayong ebidensya, kasuhan nyo na lang. Para sa korte na lang siya sasagot. Kasi lumalabas dito na gagamit na lang Ako, naobserbahan ko hindi pinagtatanggol ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero naamoy
ika nga, naamoy ng mga kongresista na talagang popular pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang naging senyal sa kanila dyan nung kinancel nila yung pagdinig sa November 13, noong nakaraang November 13. Marami ang umalma at uminit yung balita na yan, naging viral, ika nga, na naduduwag ang kongresista. So, sa loob lang ng oras din, kapares yung sinabi ko sa huling video ko, oras lang ang naging pagitan ng pagsususpende at pagpayag. Ito naman ngayon, oras lang din na naging pagitan ng pag-resume sa A13 at pag-iimbita dito sa mga, well, basically, mga kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at halos maliit lang ang oras ng preparasyon. Kung tutuusin, hindi nila naluto si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito. Pinaglaruan lang sila ni Pangulong Rodrigo Duterte dito. Kitang-kita sa reaksyon ng kanilang mga katawan at pananalita na may takot pa rin sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madaling sabihin hindi ka takot, pero yung body language ng isang tao hindi niya maitatanggi na alam ko, nakikita ko na may takot pa rin sila. Marami rin na nakapuna na may takot pa rin sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi si Pangulong Rodrigo Duterte ang taong kakalabanin mo, dahil kung meron ka pang ambisyon sa politika, maaapektuhan ng malaki. Diyan sigurado ako, dahil nakita nila kung gaano kapopularidad at gaano ka-interesado ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakamali lang siguro nila rito, hindi nila napagtanto na ganun karami. At magiging disadvantage nila yan sa kanilang mga future political agenda, ika nga. Makakaapekto ng malaki yan sa kanilang karir. At nagkataon pa nandun si BP Sara para alalayan ang kanyang ama. So, ang lumalabas ngayon dito, inaapi ng mga kongresista, ng mga cronies ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga Duterte, na nagpapaalam, ika nga, ng damdamin ng mga diehard supporters ni BP Sara at ni former President Rodrigo Duterte. Bagay na hindi dapat mangyari. So, kapares niyan, meron pa palang isang pagdinig at nagbanggit na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na baka hindi na siya dumalo. Doon nga pumasok yung opera na siya ng sagot na ng Kamara ang expenses niya. Sa panansya ko, hindi na rin pupunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil masyado nang matagal yon. Ika nga, parang 21 yata. Mapaghahandaan na ng mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte, siyempre, matalino naman yung matanda. Hindi niya nabibigyan pa kayo ng pagkakataon na makaulit. Kumbaga, o makahirit, ika nga. So, baka hindi na rin kayo siputin. So, sayang na pagkakataon. Magaling ang ulo ng mga advisors ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabihin na natin na naglalansihan yung magkabilang panig, mas lumamang at pumabor kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi kayo handa sa kanya. Hindi niya kayo binigyan o hindi binigyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng sapat na panahon ang Quadcom na makapaghanda. Ganong katlinis pa rin ang isip ng matanda talaga. Sa kabila ng kanyang edad, napaglaruan pa rin niya ang Kongreso. So, well, magandang palabas, 13 oras. So, 13 oras ng exposure ng mga kongresista. Si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na kailangan ng exposure niyan. Wala nang ambisyon niyan. Pero nahandoon si BP Sara. So, si BP Sara ang umaane ng popularidad
sa pagdinig sa Kamara. So, kung ako sa Kamara, wag na kayo siguro. Maliban na lang kung talagang, kumbaga, may baraha pa sa kamay si former President Rodrigo Duterte na lalaruin, baka mapagbigyan kayo. Pero mas sa akin, kung ako lang ang tatanungin nyo, mas nakalalamang na hindi na siya dumalo at hindi niya na bibigyan ang Quadcom ng pagkakataon na makabawi, ika nga. So, dito ko natatapusin ng video na to at syempre, abangan natin kung pupunta pa nga ba at kung magkakaroon ng pagdinig, syempre, manghihiram tayo ng video sa Senado at i-upload natin yung mga interesanting parte, syempre, para naman maaliw tayo. So, magandang araw po sa inyo at maraming salamat po mga amo.